Lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. Irbil Luistro, ikaw ba ito? Tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Sinuspinde ng Korte Suprema ang isang abogado sa loob ng 3 taon matapos mapatunayang nagbigay ito ng payo sa kanyang kliyente na magtago upang makaiwas sa pag-aresto. Kasunod ng paglabas ng desisyon, ilang netizens ang nag-ugnay nito sa naging pahayag ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na naunang umamin sa isang panayam na tinulungan niyang magtago ang kanyang asawa matapos itong kasuhan ng panggagahasa. Karamihan nga sa mga social media users ang nagsabi na hindi malayong mangyari na maharap din si Luistro sa isang reklamong administratibo kung may maghahain ng kaukulang kaso. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang desisyon ang Korte Suprema o anumang opisyal na hatol na nagsasabing may pananagutang administratibo si Luistro. Kaugnay ng kanyang mga naging pahayag, ang anumang posibleng aksyon laban sa kanya ay nakasalalay pa rin sa paghahain ng formal na reklamo at sa magiging resulta ng kaukulang proseso sa ilalim ng batas. That was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay. You know? I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ang taga Mabini. Dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pa lang niya, we discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pangyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagko-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your 3rd term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang, habang nagpapahinga kami dun sa Mabini, sa Pagalangit, dito sa aming tirahan sa Mabini, unti-unting nagdadatingan ng taga 2nd District. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me. Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya.
my children, my husband, and since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Kung nasan siya, nandun lang ako. Kung saan niya ako kailangan, doon lang ako pupunta. Yun ang naging buhay ko when I married my husband, no? Kaya lang, dadating pala yung panahon na kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong nagtiwala sa iyong asawa. So, anong sinasabi ng taga-Bawan? Mayora, paano kami kung wala kami congressman? Ang sabi ng taga San Pascual, Mayora, paano itong mga leaders na umasa na sa iyong asawa? Ang taga Tingloy, Mayora, paano na po yung mga plano ni Mayor Beatrix para sa bayan ng Tingloy? Taga San Luis, Mayora, paano na po yung ipinangako ng inyong asawa na kilalanin ang aming bayan sa kanyang panahon? Yung taga Lubo, paano na ho ang pangarap namin magkaroon kami kababayan na congressman? So, I know I had the moral obligation to all these people. Kasi sila yung mga tao unang tumanggap at nagtiwala sa aking asawa. So my becoming a congresswoman started with returning the gratitude to all the people na nagtiwala sa aking asawa nung panahon na siya ang tatakbong congressman. Yes, ang asawa ko po ang sadyang kandidato, but because of the challenges that was thrown to us in view of his intention to run for congressman, I was forced to stand up and continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. Sabi ko, perhaps this is God's will. Kaya napunta tayo sa mundong ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. To, sabi lang niya, Representative Girbil Luistro, ikaw ba ito? Nagtatanong lang naman. Ipinost ni Jason sa pangyayari sa Supreme Court. Nakalagay dito, lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. So, it's a common knowledge at inamin nga ni Congresswoman Luistro na inadvisean niya yung husband niya na, hindi lang inadvisean, parang itinago niya yung husband niya para hindi maaresto. Kasi may warrant of arrest over an alleged rape. Sinasagot naman ito ni Congresswoman Luistro na inamin niya, ginawa talaga niya yon. Kasi nga, yung allegation daw ng rape is gawa-gawa lang. Kaya, prinoteksyonan niya yung husband niya at tinago niya. So, ang tanong is, itong lawyer na nasuspended for 3 years, dahil inadvisean niya yung kliyente niya na magtago para hindi maresto, si Congressman Luistro ba ito? Sinearch ko ngayon sa Google or sa AI. Mabuti nga at meron tayong Google AI. Tinanong ko lang, is it true that the Supreme Court suspended a lawyer for advising his or her client to hide from arrest? Ang sagot ng Supreme Court is yes, meron. But, hindi po si Congresswoman Luistro. Ang abogado sa naturang desisyon ng Supreme Court is si Attorney Rustico Gagate, case versus Pitcher. Ang nangyari, itong Pitcher, hinar niya yung abogado, Attorney Gagate, nagka-sondo sila sa acceptance fee na 150,000. So, nag-trial. Kaya lang, while ongoing ang trial, nakaligtaan ng abogado yung kanyang tungkulin niya na i-represent ang kliyente niya sa trial. Hindi niya ginampanan yung tungkulin niya. To a point, pagdating ng panahon, dahil napabayaan nga yung kaso, inadvisean nitong abogado ang kanyang kliyente na magtago na lang. As a result, nagreklamo itong kliyente
At dahil sa reklamong yan, nagdesisyon ng Supreme Court, sinuspend nila ang abogadong ito. Yan, jurisprudence na yan, sinerge ko. But, again, sa tanong ni Mr. Jason sa kung, excuse me, kung si Luistro ba yung nasuspend, in fairness, hindi siya. Hindi. Okay? Klaruhin natin. Kasi, isip ko, siya na nga ba ito? So, kung siya, kawawa naman. Anong mangyari sa House Prosecution Team? Siya ang lead counsel o lead lead prosecutor. Di wala na. But, mabuti naman at hindi. Speaking of mga na-suspend o na-disbar na mga lawyers, ang alam ko dyan is si Jesus Palsis. Yung pro-BBM na lawyer, na grabing mga birada laban ka sa mga Duterte. I think suspended siya for 1 year ba? For vulgar post. Masyadong masama yung kanyang mga post. Sino ba? Si Larry Gadon. Hindi lang suspended, kundi disbarred. Ano naman ang kasalanan ni Gadon? I think yung minura-mura niya yung media personnel. Kaya, ayun. Isa sa pinaka mabigat na parusa, disbarred. Kaya sabi ni Gadon, di baling disbarred daw siya, basta may kita siya. Anong kita? Malaki ang sweldo niya. As presidential advisor, sumasahod siya nasa, I think, 300,000 a month. Or in 1 year, including perks, bonuses, and everything, umabot ng sobra 4 million ang kita ni Larry Gadon. Kaya hindi niya kailangan pang maging mag-abogado pa. But hanggang kailan yan? Hanggang 2028 yan. Sino pa? Si Atty. Kausing, Toto Kausing. Malala nyo, nung kasagsagan pa ang kaso ni General Bantag? Ayan, si Kausing ang spokesperson sa kabila. Mabuti ngayon, hindi na siya abogado, nag-vlog na lang. Dr. Toto Kausing na ngayon. At kasama natin, pro Sara Duterte na siya ngayon. Kaya, no problem. Parehas na nating DDS si dating attorney, now Dr. Toto Kausing. Okay, so, kaganapan sa Day 13 ng impeachment trial ni VP Sara. Ayun, question pa rin ng mga senador yung COA witness. Mr. Attorney Roderick Wamil na grabing mga tanong ng mga senator judges. Ang namonitor ko kanina, itong si Senator Bam Aquino. Pinapalabas niya na bawal ang maggamit ng alias sa confidential funds. Kaya lang, klaro naman yung sagot ng witness na sa COA circular, it is neither prohibited or allowed. Silent. Ibig sabihin kong silent, pwede. Kasi on the ground, ako, nung nasa active service pa ako, sa mga units na ako ang namuno, meron kaming konting intelligence fund at gumagamit kami ng alias para sa pag-clear ng intelligence fund at ibibigay namin sa mga agents namin, confidential or deep penetration agents. Hindi namin nilalagay sa resibo yung tunay nilang pangalan for their security.